May umarkila na sa sound system mo for the first time. At hindi mo alam kung ano yung mga bagay na dapat mong paghandaan at mga gamit na importante na dapat mong dalhin. At yung mga factors na isaalang-alang mo para maging successful ang iyong unang sabak sa event. So, para ito sa mga baguhan sa sound system industry at sa mga nakapag-service na dati pero parang madaming pagkukulang at madaming error sa events. So, iisa-isahin natin yung mga tips na dapat nating tandaan. So, ano pa yung hinatay natin? Let's go! Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. So hello mga idol, welcome back sa ating YouTube channel. So ang tatalangkayin natin ngayon ay mga tips para sa mga baguhan sa sound system industry. So sa mga bago pa lang sa sabak sa mga events, kung ano-ano ba yung mga factors na dapat i-consider nyo nang maiwasan nyo yung mga aberya at maging smooth yung inyong takbo ng inyong events at maging successful ito at masatisfy ang inyong mga client. So simula tayo sa pinaka-umpisa talaga. So based lang ito sa aking experience. Well, mga almost 10 years may git na din yung experience natin sa sound system. So medyo mahaba-haba na rin. So, isi-share ko based sa aking experience. So, wala akong experience sa mga malalaking event talaga na pang pro. So, mga basic lang tayo. So, at least, may ibibigay ako na idea sa inyo. So, para sa akin, yung unang-una dapat na i-secure mo ay yung pagkakargahan ng gamit mo. For example, malayo yung event nyo. So, kailangan mo magrenta ng truck. So, lagay natin nagsisimula ka pa lang, wala kang sariling service. So, kailangan mong magrenta ng kakargahan. Kung truck man yan, kung yung kulong-kulong man yan, multicab man yan. So, dapat i-secure mo talaga yung service mo na dapat on time talaga yung service mo na dumating. So, bago ka pumunta sa event, dapat may allowance. So, kung pwede, a night before, kung umaga mag-uumpisa yung event, dapat kung pwede, a night before, nandun ka na sa event or basta may allowance na makakapag-set up ka pa at makakapag-sound check ka ng maayos. Hindi yung rush kasi doon nangyayari yung mga error kasi sa pagmamadali. Mas maiging mas maaga ka para mas marami kang time para ma-fix kung meron mang mga error sa setup mo. So, may time ka pa na i-rectify yung mga error. So, importante talaga ay yung service. Dapat i-secure mo yan. Kasi minsan, nakaranas ko niyan, matagal dumating, may delay, nasiraan, may lasing pa yung driver. So, dapat i-secure natin yung service talaga kasi napaka-importante para maging on time tayo doon sa event. At before pala yung service, kung pwede din, i-scout, tawag doon, i-survey nyo yung area ng inyong pagsiservisan sa event. So, kung fiesta ito, kung hindi kayo pamilyar sa lugar, isurvey nyo muna kung maayos ba or mahirap ba yung daan, kung sa mga bundok, kung kakayanin ba ng sasakyan or kung kailangan pang may hakutan pa. So,
kailangan i-survey mo muna kung pupwede, or tanong ka sa mga kung sino man taga doon or kung sino naman yung nakapunta doon para familiar ka, kasi baka mabigla ka na pagpunta mo pala doon hindi pala abot ng sasakyan, kailangan pang hakutin, ganito ganyan. So dapat may idea ka sa daan kung maayos ba papunta sa event nyo. Saka ma-survey mo rin yung lugar kung saan ka pupwesto, kung pupwede, para pagdating mo, dire-diretso na kung saan ka magtatap ng inyong power source, saan pupwesto yung rack nyo, saan pupwesto yung speakers, para pagdating nyo, lagay nyo na lang. Kasi meron kasing ibang mga tawag nito, yung mga lugar na ayaw nilang yung sound system nakaharap doon, yung may mga bahay doon na sensitive, so hindi dapat doon nakaharap yung sound system. So paulit-ulit kayo. So naranasan namin yan, fiesta. So first night, full setup na kami, 12 sub yun, tapos 8 mid-high, 3 layer, 5 layer yun, ang taas. So, nakasit up na kami, kaso lang, hindi gusto nung doon sa bahay na nakaharap yung sound system kasi nagbabibrate yung kanilang bintana. So, pinapalipat nila. So, ipapatali ko doon, imagine mo, ganun kataas yung setup, tapos ipapalipat. Nasa 12 sub, suppose 8 mid. Ang bibigat pa noon, puro D18. Tapos, may mid-high na 8 din. So, hassle talaga yan. Dapat i-finalize kung saan ilalagay yung sound system na walang makakaistorbo at hindi na kayo palipat-lipat. So, isa yun, no? Sa mga unang mga bagay na dapat mong isalang-alang. So, next is kung anong type ba ito event yung iyong pagsiservisyohan. So, kung ano ba yung mga kailangan, ilang microphone yung kailangan, kung may kakanta ba, kung kailangan maramihan. So, kailangan i-ask mo yung nag-book sa'yo kung anong klaseng event ito para hindi ka ma-surprise. So, nangyari na din sa akin yan na hindi ko alam na ito palang event ay malaking parang pageant. So, basic pa lang yung setup ko noon. Napaka-basic. Isa lang yung microphone. So, isang wireless microphone. Saka, basic lang talaga na setup. 3-way setup. So, wala akong kagamit-gamit. 4 channel lang na mixer. So, isa pala itong medyo malaking pageant. So, awa ng Diyos, hindi natuloy. Umulan ng malakas. So, na-move yung event. Tapos, ibang sound system yung kinuha nila, yung malaki-laki. So, dapat familiar ka sa event kung ano yung event. Kasi, depende yan sa event. Hindi mo alam, malaking event pala. Tapos, yung dala mo, maliit lang. So, dapat maging familiar tayo sa type ng event na sasabakan natin para maging ready tayo. So, you know, dapat alam natin kung anong type ng event. So, next is, pag nasa program na, for example, yung may program yung event. So, may mga intermission, may mga kailangan ng music, kailangan ng mga tawag dito, talent portion, may mga ganun, may mga music competition. So, in advance, dapat humingi ka ng kopya ng program. So, dapat para ma-familiar ka doon kung ano yung mangyayari sa event. So, dapat meron kang copy talaga noon. Hindi pwedeng wala. So, hingi ka ng copy ng program. Tsaka kung ano yung mga music na gagamitin. Tsaka ikuan mo na yan, ilista mo na yan. Tsaka ilagay mo na yan dun sa may separate folder kung anong music yung gagamitin nila. Kung meron man silang music, ipasa nila before.
the event. So wag yung nasa event na tsaka pa magpapasa ng music. So mahirap 'yon. So dapat naka-plug in na, naka-ready na lahat ng music as batay doon sa program na nakalagay. So, magpe-play ka na lang. Yun na lang gagawin mo. Dapat magpe-play ka na lang. Hindi ka pa maghahanap, pagsisigaw ka pa ng, anong music dito? Hindi ko alam to. Dapat, before pa lang, remind mo na yung organizer. Dapat ibigay yung music. Kasi yung iba, hindi na maiwasan, sa sobrang busy din nila, nakakalimutan nilang ibigay yung music. So, one tip din doon, dala ka ng extra cord na pwedeng isaksak sa cellphone. So, yung 3.5mm na jack, magdala ka ng extra nun. Bukod sa'yo na nilalagay sa laptop mo para separate yung sa laptop mo, sa main na laptop mo, at separate din yung sa, for example, isasaksak lang nila yung cellphone nila kung hindi nila i-send sa iyo yung music. So, extra 3.5mm jack. So, mga cellphone ngayon ay yung iba wala nang saksakan ng headphone jack. So, bili ka na lang din sa Shopee nung adapter, yung USB-C to 3.5mm jack, or yung lightning cable sa iPhone to 3.5mm jack. Mura lang po yan. Wala pa, hindi pa abot ng 100 yan siguro sa Shopee. So, magagamit mo talaga yan sa mga event. So, kailangan talaga yan. So, isa yan sa mga dapat na meron ka. At dapat meron ka din yung 3.5mm jack na extendable. Yung pwede mo siyang i-extend gamit yung microphone cable hanggang mga up to 25 meters. Kasi meron kasi ibang mga gumagamit ng laptop, kailangan nila mahaba tapos ginagamit sa projector. So, kailangan mo yun. Magpo-post ako noon sa may Facebook at sa Shopee ko, abangan nyo. So, extendable na 3.5mm jack. So, pwedeng maiksi. Tapos, kung kailangan nilang mahaba, dugtungan mo lang ng XLR na mic cable. So, hahaba siya. So, abang-abang lang. Ipopost natin yan kasi gamit na gamit po yan sa event. Sinasabi ko po. So, ano pang mga bagay na nakalimutan natin. So, during the event na yon, so, huwag kalimutang kumain. So, dapat kain talaga tayo kasi mahirap sumabak sa event na gutom. So, kung may meal sila na provided, so mas okay. Pero kung sabihin nila na sa inyo yung meal, so provide mo na lang din para sa crew mo in advance. So, dapat may good communication kayo doon sa organizer. So, kung ano ba yung type ng event, tapos kung yung sa pagkain, ano ba, sa inyo ba or sa kanila, para hindi kayo magtalo sa event na mismo, kasi doon nagkakaroon ng medyo misunderstanding na. Kung nasa event na, napipressure na yung tao, so mahirap nang tanungin kung sa event na mismo. So before, secure nyo muna talaga yung mga details na dapat itanong nyo before the event mismo. So, kung mga simple event lang, mga birthday, ganun, sureball talaga, may pagkain talaga yan. Pero kung mga programs, like mga graduation, mga search, so medyo yung pagkain dyan, 50-50 pa kung meron silang food packs para sa mga sound system crew. So, depende na rin din yan sa usapan ninyo, no? So, yun, no? Yun lang yung mga tips ko muna sa ngayon. So, magbibigay ako ng part 2 kasi marami pa yung tips na maibibigay natin kasi hahaba yung video natin. So, gagawa lang ako ng part 2. So, yun lang muna sa ngayon yung ating mga tips para maging smooth at maging successful ang events sa mga bagong sabak lang sa industriya. So, I hope
nakatulong po to sa inyo. So, based on my experience lang yon. So, maaaring mali din ako. So, palagi kong sinasabi sa inyo, pag may mali ako nasabi, feel free to correct me dahil tao lang po tayo, nagkakamali din. So, tumatanggap tayo ng mga recommendation, mga reaction sa mga mas magaling pa sa atin. So, paulit-ulit ko yung sinasabi. So, walang problema yon sa atin. So, maraming salamat po ulit sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. At abang-abang na lang, malapit na ay magla-live demo na tayo. Nandito pa tayo ngayon sa trabaho natin. So, malapit na. Next month, mayroon na tayong mga live demo, actual demo para mas maging malinaw para sa inyo. Maraming salamat po sa ulit. God bless us all. At see you sa next part 2 ng usapan natin tungkol dito. So, agad-agad i-upload ko din yung part 2. Maraming salamat po ulit. Break time muna mga insan! Magpromote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami niyan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami niyan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami niyan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po.